Hello mga kaasukal! At ngayong araw nga pala, isamahan nyo nga pala kami upang umahon nga pala doon sa aming bukid. At dahil umuwi nga kami sa Dinalungan, ay dadalaw nga pala kami doon sa may aming bukid sa may Bulawan Falls. Ang tawag nga pala namin doon ay Mindanao. Nang umahon nga kami sa mga oras na ito ay napakainit na. Dahil ang mga oras nga na pala ito ay mga 8 na nga pala ito ng umaga. At dito nga lang pala namin pinarking tong aming motor. Tinakluban lang pala namin to ng dahon ng niyog para hindi nga pala siya mainitan masyado. At agad na nga rin pala kaming maglakad. Medyo malayo pa kasi ang amin lalakarin patungo sa aming kubo. Sa mga nauna ko nga palang video, kung makikita nyo talaga doon, napakalayo talaga ng mga lalakarin namin. At meron din kami 3 ilog na dadaanan bago kami makarating sa aming kubo. At ganito nga rin pala kahirap ang daanan papunta sa aming kubo. Napakabato at napakaputik nga pala ng daanan dito sa amin. Pero kahit gano'n nga pala kapangit tong daan namin, ay pupuntahan talaga namin to dahil napakaganda din tumambay sa aming kubo. At dito nga may dadaanan pa nga pala kami itong buko na napakasarap talaga. Kaya sinabi ni Jim na magbubuko daw kami mamaya pagkarating namin. At dito nga ay nakita nga pala namin yung kolong-kolong. Dito nga lang pala iniiwan nila Papa. Di na kasi makakadaan sa part namin dinadaanan ngayon dahil napakaliit nga lang pala ng dadaanan dito. At sa mga oras na ito ay tagaktak talaga ang aking pawis. Napakainit kasi ng panahon tapos nakakapagod pa maglakad. At nung nakadating nga pala kami sa kubo ay agad na nga pala kaming sinalubong ng mga aso namin. Dahil sobrang pagod ko kaya nakakalakad kanina ay nauhaw talaga ako. Kaso pagtingin ko nga sa lalagyanan ng tubig ay wala nga palang tubig. Kaya dito nga sa part na to ay mag-iigib pa pala ako ng tubig namin. Dito nga pala ako mag-iigib sa aming balon. Itong balon niya pala namin ay malinis lang ito. Ang nilalabas din na tubig nito ay napakalamig tapos napakatamis talaga. Yan ang talaga kasi nangunguha ng tubig sila mama sa pang-araw-araw nila. At nung nakaigib na nga pala ako ay agad na nga rin pala ako dyan uminom. At dinala ko na nga pala yung tubig na aking naigib sa may kubo. At sa part nga na ito ay nakita ko nga pala si mama ay nagluluto na naman ng asukal. Sabi ko nga ba nagluluto siya, kakain mo na pala ako ng kamote. Napakasarap pa pala ng kamote nito dahil napakatamis talaga. At dito nga di pa nga pala kami nag-uumagahan. Kaya ang ginawa ko nga pala ay nanguha lang pala ako ng sili tapos inihaw ko. Masarap kasi pang ulam itong sili na to kahit inihaw lang. Tapos isasawsaw sa boneless na bagong. At dito nga ay si Bulldog ay pagod na naman. Pagkatapos pala na mag-iway agad niya pala kami pumunta sa may ilog. Titignan kasi namin ni Jim kung may huling hipon yung pakas ni Kuya. At dito nga ay pagkarating namin ay medyo malalim nga pala yung tubig. Kaya agad nga pala ako bumaba upang tignan nga pala kung may huling nga pala yung pakat ni Kuya. At dito nga pala ay nagtanggal pa nga pala ako ng pantalon para makalusong ako sa tubig. Dahil mababasa nga pala yung aking pantalon dahil may kalaliman nga pala itong tubig. At dito nga pala ay kinuha ko na nga pala yung pakat ni Kuya. At nung nakuha ko na nga pala yung pakat ni Kuya ay agad ko na tong ihanga. Sa pagkatingin ko nga pala dito ay wala nga palang huli. Kaya nakita ko nga palang walang huli, agad ko na rin pala tong binalik sa tubig para sa susunod nga pala ay makahuli nga pala ulit ng hipon. At nung pagkaalis ko nga dito ay agad na nga pala sumunod si Bulldog. At dito nga ay gustong gusto niya talaga lumangoy sa tubig. Kung nga alam sa asong ito kung init na init talaga sa sarili niya. Alam kasing hindi may init sa kanya sarili, napakataba-taba ng aso na ito. Ang ginawa ko dito mga kasukal ay pinaliguan ko na lang siya. At dito nga ay pagka-uwi nga pala namin sa kubay, tapos na nga pala niluto ni Mamang Asukal. Napaka-brown niya talaga ng niluto ni Mamang Asukal, napakasarap talagang tignan. At pagkatapos nga pala nila magluto ng asukal ay intusan pala kami ni Mama na mangwa daw kami ng ampalaya. 11 na nga pala ng mga oras na ito. Kaya magluluto na nga pala si Mama na pangtanghalian namin. Kaya ang ginawa namin ay pumunta nga pala kami doon sa may ampalayahan. Itong ampalaya nga pala nang kukunin namin ay mga native na ampalaya. Dito nga sa amin ang tawag nga pala sa amin ay ampalayang ligaw. Ito nga pala ay ampalaya napakasarap ilaga. Tapos isasawsaw lang sa may bago. Masarap na nga pala ito mga kaasukal. At dito nga ay napaka-fresh talaga. Ito talaga kagandahan pag dito ka nakatira sa may bukid. Dahil yung mga gulay-gulay ay nasa paligid lang natin. At dito nga sa part na to ay napakadami ko na nga palang nakuwang ampalaya. Sabi ko nga dito ay tama na nga pala itong nakuha kong ampalaya dahil napakarami na. At nung umalis na nga pala kami dito ay nadaanan ko nga pala itong napakalaking upo. Siguro napakatanda na yon at gagawin binhi ni Mama. At dito nga ay pagkarating pala namin sa kubo ay agad nga pala namin hinimay itong ampalaya na nakuha namin. Masarap kasi itong gulayin lalo na pag napakasariwa talaga niya. At dito nga ay nagbabalat si Mama ng kalabasa. Ang ulam pala namin ay kalabasa na may ampalaya. At nung naluto na nga pala ay kumain na rin agad kami. Ito nga lang pala ang aming tanghalian mga kaasukal. Sa mga di pa nga pala nakapalaw dyan ay pakipalaw na po ang aking page. Paki-like and share na rin po. At dito nga ay pagkatapos pala namin kumain ay nanguha nga pala kami ng buko. 2 buko nga lang pala yung kinuha namin dito ni Jim dahil nakakabuko talaga kami. Iba talaga yung sabik sa pagkabuko pag matagal ka na talagang din nagbubuko. Napakasarap talaga magbuko lang na pag napakasariwa pa. At dito nga ay pagka-open ko nga pala ng sabaw ay agad ko nga palang sinaling ito. Wala nga pala kami ditong pitsil para doon nga sana namin isasalin. At dito nga ay gigil na gigil pa nga ako sa pagbibitak ng buko dahil ayaw yung talaga mabitak. Pagkatapos ko nga pala dito magbitak ay agad na nga palang kinukuha ni Jim yung laman ng buko. At sabi ko nga sa kanya ilalagyan ko nga pala ito ng coco syrup. Nung matapos na nga pala ito tanggalan ng laman ay agad nga pala itong inilagay sa bao. At itong bao nga pala ginamit ko ay malinis nga pala ito. At ito nga ay nilagyan ko na nga pala ito ng syrup. At ngayon nga dito na nga pala nagtatapos ang aking vlog. Salamat sa suporta mga kaasukal. Road to 3K followers na nga pala tayo. Thank you for watching.